Ayaw po nilang ipacheck dahil a-arrestuin daw yung magche-check dahil ang sinasabi nila obstruction, no? Obstruction of justice. Dahil dito daw na dinadala nila, pinapasok nila, ito po daw ay mga gagamitin sa pagsaserve ng warrant of arrest. Na ang batas ngayon ay pinapatakbo ng mga bangag at wala ng pakundangan at walang pakialam kung sino ang kanilang masaktan, kung sino ang kanilang masagasaan, basta magawa lamang nila ang kanilang gustong gawin at kanilang hinahangad. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin ang patuloy na nangyayaring kaguluhan sa KOJC compound mga kababayan. Kung kayong aking tatanungin mga kababayan, dapat na nga bang isuplong sa jurisdiksyon ng ibang bansa ang kaso ng KOJC o hahayaan na lang natin na ang Departamento ng Hustisya na nasa kamay ni Boying ang manghatol sa nangyaring gulong ito? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Sabagkat balibalita dito sa video ngayon na tila'y kinokontrol na din, no? Di umano ang mga judge at lawyers ng Korte Davao. Naku naman po, at kung sino ang may gawa nun, tila'y may idea na kayo mga kababayan. Grabe namang pang-iipit yan. Na ito palang temporary protection order, wala naman palang silbi kung ang mga kapulisan o itong si Torre, back up ng mga malalaking tao. Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, patuloy pa rin ang paglalagay nila o pagtatanim ebidensya di umano sa loob ng compound. At nagsisinungaling pa ang mga kapulisan mga kababayan na sinasabi nila na bottled water daw ang kanilang dinadala pero mga kontrabando na pala. Grabe naman yan. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Heto na ang buong video. Atin pong itong na nakita from the very start of day 1 up until day 13 na ngayon. Ano? At napakahalaga po na madala po ito sa international media or international court. Kasi dito sa Pilipinas, parang yung ibinabalita ng mainstream media, kadalasan po ay kabaligtaran doon sa nangyayari doon sa ground. No? So parang tinutwist pa po nila yung tunay na nangyayari at parang ang ginagawa pa nilang naaapi ay ang mga kapulisan. Well, in fact, mga kababayan, overpower po talaga. Dahil napakarami po, more than 5,000 if we're not mistaken, yun po ang bilang ng mga kapulisan na i-deploy dito galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. At yun, kailangan pong malaman ng buong mundo dahil alam natin na pag nalaman ito ng buong mundo ay ito po ay pag-uusapan, ito po ay bibigyan ng pansin even the international community at lalo-lalo na ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa tingin ko sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. or sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang sinasala po nila or pinipili lang po nila ang gusto nilang ipalabas sa mainstream media. At nagpapasalamat nga tayo dahil mayroong SMNI na kahit pilit na pinapabagsak ay patuloy na bumabangon at paulit-ulit na nagkukwento at ibinubunyag ang tunay na nangyayari sa ating lipunan na hindi nakagandahan compare noong mga nakaraang taon. Dahil ngayon, malinaw na malinaw sa ating nakikita, lalo-lalo na dito sa KOJC, na ang batas ngayon ay pinapatakbo ng mga bangag at wala ng pakundangan at walang pakialam kung sino ang kanilang masaktan, kung sino ang kanilang masagasaan, basta magawa lamang nila ang kanilang gustong gawin at kanilang hinahangad kahit ito pa ay magdulot ng karahasan, sakitan at pagkawala ng hindi pagsunod sa batas ng Pilipinas. Back to you mga partner. Ayun, magandang punto. Brother Paulo, ang binanggit, Miss Cherry, ni Master Judea, the international community must be informed. The international media must not rely on corporate media na kontrolado ng grupo ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Romualdez at ng asawa niya. Because everything about their atrocities and kung si Attorney Panilo pa, monstrosity of human rights violations na ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ay pinagtatakpan at tinitwist. Ipapasa kita, Brother Paulo, Master Judea,
kay Miss Cherry dito sa mahalagang talakayan kung bakit kailangang isang bulat sa buong daigdig. The reason why we are having Brother Paulo Calzo as an international correspondent ng SMNI today sa interview na ito. Miss Cherry, your interaction sa ating dalawang kapartner na resource persons. Ayan, magandang umaga muli sa inyong dalawa. Si Master Judea, yung napapalapit na natin, bukas na yung schedule ng ating yung ocular inspection ng ating Senado at saka yung ating isasagawang public hearing. Ano yung ine-expect po nating mangyayari bukas? And Master Judea, before you answer, please, Miss Cherry, same question. Hingan din natin ng expectation. Sila, Brother Paulo at ang International Filipino Community. Yes, singilin po kami sa inyo, Brother Paulo, dyan sa Amerika. Ako po muna, no? Ay, sige po. Okay. Alright, so regarding po dito sa nalalapit na ocular inspection at maging dito sa nalalapit na hearing dito sa nagagawin, dito sa Davao, inaabangan po natin yan, Napaka-importante po nito. Napaka-importante rin po nitong hearing na to, lalo-lalo na yung ocular inspection na gagawin ng ating mga senators, Kasi dito po sa loob ng KOJC compound, hindi na po kami makagalaw ng maayos. At mayroon po mga lugar dito na restricted at hindi po pinapapasok even yung mga workers or members ng KOJC. Dahil kinukordonan po ito ng mga kapulisan at alam naman po natin na pag may kordon, yan po ay police line, hindi po tayo pwede pumasok dyan. At pag tayo ay pumasok, pwede tayong arestuin, pwede tayong ikulong. At ang mga lugar po na yan ay ito pong cathedral, hanggang sa ngayon po ay binabakuran pa rin po nila. At ang pinaka-nakakapagtaka po dito na kung bakit hindi tayo pinapapasok ay yung pong basement ng JMC, At ngayon po, kakaiba po yung mga galawan dito na napapansin natin. May mga kakaibang nangyayari dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. At kung nababalitaan nyo po or kung napanood nyo po kagabi, ay mayroong silang actually, nung isang gabi, may nalaman tayo na ipinasok ng graba at mga buhangin at saka tubig. And then kagabi, nakita mismo ng aking dalawang mata yung ipinapasok nila ng mga semento na nakalagay sa karton na lalagyan ng tubig. So, inilalagay nila yung semento, yan po na nakikita natin sa screen, inilalagay nila yung semento doon sa ilalim at sa ibabaw nilalagyan nila ng tubig, mineral waters para hindi halata. Pero doon sa pagbubuhat nila, mahahalata mo dahil may mga scotch tape, balot na balot at tipong talagang iniingatan po, iniiwasan po nilang mapunit itong karton na ito. At doon nga nagkaroon ng pagdududa itong ating mga kasamahan na nagbabantay dito sa gate dahil kakaiba po at yung pagpasok ng tubig ay halos maya-maya na po, which is unusual sa pang-araw-araw na galawan na kanilang ginagawa dyan. Minsan, nagbabagsak sila ng tubig, halimbawa umaga, then susundan yan hapon. Pero ito kasi, sunod-sunod po at marami po na magkakasunod. At katulad na nakikita nyo, magkakasunod po sila na may bit-bit or may buhat-buhat na karton. At yan, nagresulta nga po yan sa pagtataka at pagdududa ng ating mga kasama dito at sinek po yan. Ayun. So actually, ayaw po nilang i-check yan. Ayaw po nilang ipa-check dahil aarestuin daw yung mag-check dahil ang sinasabi nila, obstruction. Obstruction of justice. Dahil dito daw, na dinadala nila, ipinapasok nila, ito po daw ay mga gagamitin sa pagsuserve ng warrant of arrest. And I don't know kung bakit ganito nakatanga. Kung warrant lang yan, walang ganyan eh. Walang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng KOJC. Bakit nagukay pa sila? Bakit may mga tanim ebidensya na nangyayari sa loob ng compound kung warrant of arrest lamang ito? Legal na itong ginagawa nila, mga kababayan. Hindi na makatarungan to. Ating mga pulisan kung bakit sumusunod sila sa mga utos ni General Torre na alam nila na maling-mali. At ang pagkakaintindi natin dito kung sino ang mga nagbubuhat dito, alam nila ang mga laman ng mga karton na yan. So bakit sila pumapayag na utuin sila
ng mga amo nila Ayun. na gumawa ng hindi maganda at hindi naaayon sa batas ng mga hakbang katulad itong ginagawa nila. Dahil ito, mga kapatid, ay nag-ugat ito doon sa challenge ni General Torre na patunayan daw ni General Torion, challenge ito ni General Torre na patunayan daw ni Atty. Torion yung sinasabi niya na may hukay daw sa ilalim ng sa basement na yan. At noong isang araw, mga kapatid, kasama ng mga local media dito, ABS-CBN, GMA7, News 5, nagpunta po kami dyan, kasama ng mga media na yon. At ang ending po, hindi po kami pinapasok. So doon po ay nagkaroon kami ng agam-agam na meron po talaga silang tinatago, which is eto, sumambulat po sa mukha ng ating lahat at sumambulat sa buong mundo yung hukay na ginawa po nila. At itong hukay po na ito, mga kababayan, ay hindi po ito basta-basta, no? Hindi po ito basta-basta dahil kagabi, lumabas po kami at may mga nakausap kami personalidad and we even talked to one of miners here in the Philippines na inexplain niya kung ano yung butas na yan. Dahil ganyan na ganyan daw po yung ginagawa nila kung paano sila magmina ng mga copper, ginto, o ano pa mga natural resources na kanilang binibina. So ganyan din po ang ginagawa nila, layer, at pinaghihinalaan na itong mga naka-uniforme na ito ay hindi po mga pulis, kundi mga minero po talaga. So now, ibig sabihin, mga kapatid, ito ay patunay na hindi po si Pastor Apollo Kibuloy or yung apat na kasama pa niya ang pakay nitong mga tao na ito. Dahil kinuwento din po sa atin that maliban doon sa mga metal detector na ginagamit dyan sa lupa or diyan sa simento na yan, ay gumagamit din po sila ng satellite monitoring kung saan makikita kung mayroong mineral 30 feet below the ground diyan sa lupa na yan. So ibig sabihin, satellite na po ang pinag-uusapan natin dito at ito po ay mga machinery or mga teknolohiya na ang mayroon lang ay Amerika at yung mga mayayamang bansa. So now, dalawa na po ang napikita natin dito. Hindi po paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy at kasama na po dito ang Amerika sa mga ginagawa nila dito sa Kingdom of Jesus Christ compound. So, kung alam natin na first day, alam nila na wala si Pastor Apollo Kibuloy dito and even the warrant of arrest na ginamit nila para pasukin ang Kingdom of Jesus Christ is nakapangalan sa ibang tao at naka-address sa ibang lugar. So doon pa lang, alam na natin, mag-iisip ka na kung ano ang ginagawa nila. And even doon sa pagpasok nila, kataka-taka dahil nagkakaroon ng negotiation sa harap, pero doon sa likod, mayroon po palang gumigiba ng mga bakod. So, wala po talaga sila sa hulog. I mean, wala po sila talaga proper guidelines or proper na sinusunod, kundi makuha ata yung sinasabing kayamanan na nakabaon daw dito sa ilalim ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. So hindi po paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy at itong pag-search daw di umano dito sa mga kwarto-kwarto o sa mga building ay ginagawa lang po nila na panglito doon sa mga tao para yung atensyon ng mga tao ay mapunta doon sa mga nag-iikot-ikot na kung tutuusin ay wala naman pong sila mapapakinabangan dahil alam nila na wala naman talaga si Pastor Apollo Kibuloy dito. Ayun. Master Judea, punta muna tayo kay Brother Paulo. Partner Paulo, alam natin na itong ating mga kababayan dyan sa Amerika ay napaka-aktibong sumusubaybay, updated sila sa mga nangyayari dito sa KOJC compound. Ano yung inaasahan ng ating mga kababayan sa mangyayaring public hearing at ocular inspections? Alam naman ng ating mga kababayan dyan sa Amerika na punong-puno ng kasinungalingan itong pinagsasabi ng kasalukuyang administrasyon mula sa kaitaasan hanggang kay Torre. Yes, Sobra pa nga. dito sa amin, sinusubaybayan talaga namin ang what is happening there. At we are hoping, expecting na may intervention talaga ang gobyerno sa pamamagitan ng Senate, no? That has been the question na tinatanong dito. Bakit the absence of the intervention of the other parts of the government, hindi katulad ng
Senate, katulad ng judicial. So, sana maganda ang magiging resulta nito. Sana mapipigilan ang ginagawa ng kapulisan dyan sa KOJC. You know, alam mo naman, Sister Cherry, since classmate tayo sa Bible School. Nabisto, ha? Mag-classmate kayo, ha? Almost 30 years ago. That yung balita-balita na false news na may kayamanan dyan, noon pa yan. Linusob na nga kami dyan ng mga militar dyan noon. Pati kami. Wala talaga kasi. Naniwala din kami niyan noon. Kasagot pala si Ka Eric noon. Naniwala kami Paulo. noon. Ayan, nabisto na. Okay. kasi si Pastor kasi laging binabanggit na kami mga gold, mga sons and daughters, mga ginto. Literal pag-interpret ng mga tao dyan. Ang gold na sinasabi, ginto na sinasabi ni Pastor, spiritual yan. Kami, mga sons and daughters. Ayun. So, Brother Paulo. Kaya sana. Go ahead. Yes. Continue muna. Sana may magandang resulta ito. You know, yung going back to our petition to the United Nations. Go. Ang United Nations, kikilos lamang yan kung nakita nila that everything is exhausted. All means are exhausted. Na wala na talaga tayong magawa. Saka i-intervene ang United Nations. That is a good point, Brother Paulo. Yes. Katulad ng ginawa nila sa binaliwala nila yung court order, that's a point. Yes. That the rule of law is not being followed anymore. Yes. So, kung babastusin pa nila ang Senado, hindi nila susundin, that's another point. Yeah. So, magiging mas malakas ang kaso natin dito sa international. Yeah, that's clear. At Brother Paulo, no, ang malubha kasi dito, Master Judea, Miss Cherry, mga kababayan, ginamit yung court procedure. Nilabag ito, yung serving of warrant, para mang-agaw ng property. Yes. Na pagmamay-ari ng simbahan. Yes. Not even pagmamay-ari ng subject of the warrant. The subject of the warrant is Pastor Kibuloy at ang 4 pang mga kasama. But not any one of them owns the property. Yes. So you cannot take over the property. Yes, correct. Kasi wala sa pangalan nila yun. Pangalawa, even ang AMLAC at ang korte sa Court of Appeals, illegal din na pinaghahabol ang mga properties and assets and accounts na hindi rin naman nakapangalan kay Pastor Kibuloy. Yes. Which are separate entities. So hindi lamang property, kundi pati resources na ng independent church ang nagaganap ngayon. Sa punto ni Master Judea, Brother Paulo, Miss Cherry, na ang interest nila ay mukhang hindi lang si Pastor, kundi i-take over na ang property illegally without going through the process of the court and the protection of the law provided under the Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Tama. Is Kingdom of Jesus Christ an entity? Yes, ang tawag dyan, juridical entity. Mayroon din tinatawag na natural person. Si Pastor, natural person. Yes po. Ang KOJC as a church is a juridical entity. Therefore, covered siya ng no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. That is constitutional. Brother Paulo, wala nang konstitusyon na sinusunod si Marcos, Master Judea, Miss Cherry. Yes. Ang korte iniinsulto at inaapakan. Tama. Ang kanyang mga general sobra pa above the law, and they are acting as lawless elements using the powers of the government. Brother Paulo, Master Judea, common question sa inyong dalawa. Ano ang pwede pang gawin ng mga Filipino groups abroad na nakikinig at nag-observe ngayon, and how can you help there, Master Judea, sa inyong social media platform, and Brother Paulo, sa iyong international correspondent work sa SMNI, na maipakita ito sa malalaking network sa abroad na hindi nakatali dito sa nakabusal na bibig at mata ng mga media sa Pilipinas. How can the Filipino community support on that aspect
including ang inyong mga platform kung saan kayo aktibo. SMNI International Network, correspondent, and Master Judea, social media platform media practitioner. Yes. Ikaw muna, Master Judea, and then si Brother Paulo. Thank you, Kay Eric. So nagpapasalamat din po tayo at nagkaroon po tayo ng platform na ganito at maraming salamat doon sa mga sumusuporta sa atin. Malaking tulong po ito, no? Malaking tulong po ito sa ating sa pagpapalaganap ng information sa